So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, aatras ako mga minamahal, urong ako dito. Yan, meron kasi akong ipapakita, which is yan na nga po, yung diagram ni Ruyima Garma. Yung cash flow patungkol nga po dito sa reward money, sa reward system ng AJK, ng drug war ni former President Duterte, na kung saan yung mga kapulisan nga noon mga minamahal ay chibog-chibog, tiba-tiba ng pera. Kasi may 10,000, may 20 hanggang 1,000,000. Depende sa ulo, depende sa tao na kanilang pinapatira, tinutumba, pinapatahimik, or tinatrabaho. So, pag-usapan natin yan mga minamahal, yung flow ng payment. Kasi total, ang dami na ding mga nai-involved na pangalan. Nai-involved si Bongo, nai-involved si former President Duterte, nai-involved yung Bucor, yung PNP, si Edelberto, para magkaroon tayo dito ng ng tinatawag na kalinawan mga minamahal. At mabuti na lang, yung Congress mga minamahal ay nagsagawa po ng ng motion, yung mga kongresista, na yung mga binabanggit ni Garma ay ipatawag po sa susunod na hearing para magkaroon tayo ng transparency. I mean, malinawan tayo kung sa ano nga ba yung totoo dito. So, bago natin simulan itong explanation na to mga minamahal, bakit nga ba dumami yung nangyaring pagpatay sa panahon ni former President Duterte sa kanyang peking drug war campaign? So, kaya po dumami ang mga namatay mga minamahal at umabot ng estimated na 30,000 na mga Pilipino ang natigibumbum sa panahon ni former President Duterte dito nga po sa kanyang pamamalakad sa war on drugs, bloody war on drugs. It is because of the reward money. Nandahil po yan sa pera. Kaya po yung mga pulis na inosente noon naging kriminal dahil kada tsibog nila ng isang tao, mayroong kapalit na pera. Tinuruan ni Digong na maging kriminal mga minamahal ang mga pulis. Inosente noon yung mga pulis. Kinupal lang talaga ng administrasyon ni Digong dahil pera yung usapan dito. Mababait naman talaga mga minamahal ang mga pulis noon. Naging lang sila naging kinakatakutan lang nung panahon ni Duterte kasi lalo pat yung mga nababalitaan. 'Di ba? Na ito may namatay na naman. Ito may nadali na naman. Ito na na naman. 'Di ba? Araw-araw na lang na merong patayan mga minamahal. Kung kaya't sabi ko nga sa inyo, yung mga pulis noon na inosente, ginawang kriminal ni former President Duterte. Yan po yung dahilan kung bakit napakadami pong mga Pilipino ang namatay, kahit mga inosente, 'di ba? Alam ninyo yan mga minamahal, mga inosente, mga nakatsinelas, construction worker, tricycle driver, 'di ba, mga pinto, kaya mga nadadali dahil nga po dito sa reward money na to. Kaya tinuruan ng administrasyon ni Digong na maging kriminal yung mga dapat na nagtatanggol sa ating bayan, yung mga pulis. 'Di ba? Kaya mainit sa mata ni PBBM ngayon yung mga pulis. Kaya nga naglinis itong ating administrasyon at meron nga pong humigit kumulang 1,000 na pulis ang nasuspended, 'di ba? So ngayon ito na. Pag-usapan natin tong diagram na binabanggit, pinakita ni Ruyima Garma doon nga po sa Quad Committee hearing. Ito, hawak ko yung cellphone dito mga minamahal habang ina-explain ko sa inyo. So, ganito yung nangyari. Alam naman natin na ang pinakautak nito ay si Digong, which is nakalagay dyan. So, bakit pangalawa dyan mga minamahal? Itong si Bongo. Si Bongo po kasi mga minamahal, ang tinatawag na presidential management staff noon ni former President Duterte. Yung unang posisyon ni Bongo is PMS. So, sa kabilang banda, nandyan si Muking, di ba? Ito po yung assistant ni Bongo, si Muking. So, from PRRD to Bongo, at ang nagde-deposito mga minamahal ng pera, nagde-deposit ng pera papunta dito kay Leonardo, walang iba kundi itong si Muking. So, si Muking mga minamahal, nagde-deposito ng pera, ibinibigay niya dito sa kanyang ilalim na ang tawag ay si Pedro. Yan, diba? Nakita niya dito banda, yung nakakulay green. Ito namang si Pedro, aminado siya. Sabi niya, uy, Garma, bakit palaki ng palaki yung pera na natatanggap at pumapasok dito sa aking bank account? Tatatakot na itong si Pedro.
Kasi palaki na ng palaki. Eh, wala siyang nagawa. Eh, siya yung inutusan eh. Tapos, nakikita niya, di ba, nandito si Leonardo. Di ba? Edelberto Leonardo. Kasi si Edelberto Leonardo, mga minamahal, ang nagbibigay ng pera dito sa mga kapulisan, sa PIDEA, sa Bucor, sa CIDG. Mga minamahal. Which is, itong mga taong yan, yung mga nasa gilid ni Bato de la Rosa, yan po yung mga tauhan ni dating chief na si Bato de la Rosa. So kaya po involved, mga minamahal. Yan po yung yung diagram ni Ruyima Garma sa cash flow ng pera dito nga po sa extrajudicial killings, war on drugs, bloody war on drugs campaign ni former President Duterte. Kung kaya't alam ninyo, 'di ba, mga minamahal, na ang daming mga pulis na kahit inosente, yung mga tao, 'di ba, tinataniman nila. Bakit nila tinataniman? Kasi merong reward money. Depende sa ulo, depende sa tao, depende po sa klase ng mga tinutumba nila. Yun po, yung totoo dyan, mga minamahal, na up to this moment, dinideny po yan ni Senator Bongo. Okay lang na i-deny mo, hindi ka pa naman nahatulan ng guilty. Pero, yung point of view dito, yung pagiging denial mo, weak defense yan. Hindi magandang atake yan, weak defense yan yung pagiging denial mo. Bakit? Hindi ka matutulungan yan, lalo pat malalim at malawak na yung ebidensya laban sa iyo. Nagsalita si Colonel Marcos, nagsalita si Espinido, nagsalita itong si Ruyima Garma. Ang dami nang nagsasalita na totoo yung reward system na yan, yung reward money na yan. Kung kaya't matatandaan nyo nga noon, di ba mga minamahal, merong pong report na special report, police reward system. Kahit i-search nyo yan sa i-search nyo yan sa Google, mga minamahal, na bawat ulo, kapalit po ay libo. Bawat ulo, pera po yan. Kaya tiba-tiba ang PNP noon. Tiba-tiba din ang PIDEA dahil gumagawa sila ng mga planadong kaso. Depende din sa mga tinitira nila ang ibinibigay na reward system sa kanila. 10,000 hanggang 1,000,000. Ganun po, mga minamahal. 'Di ba? Kita niyo yan, 'di ba, ang baboy? Kasi ito, trusted ito ni PRRD, itong si Bato de la Rosa. Ito, trusted din ito ni Bongo. So, si Bato, kasi syempre, di ba siya yung PNP chief, hawak niya yung Special Operation Group or yung Special Operation Group, yung regional, yung PIDEA, yung Bucor, hawak niya yan. Pero mga minamahal, inuutusan din yan ni Bato de la Rosa. Ang nagbibigay ng payment dyan, ang malaki pong tao dyan na nagbibigay ng reward system ay si Edelberto. Kung kaya't nga si Edelberto, kasama po sa list ng ICC. Diba sa inilabas na list ni former Senator Antonio Trillanes, nandun si Karamat, si Edelberto, si Bato de la Rosa, si Eliazar, si Mata. Diba mga minamahal, nandoon si Edelberto. Bakit? Kasi isa po siya sa may pinakamalaking ginampanan nung panahon nung war on drugs. 'Di ba? Kaya nako, kita nyo yung yung pagpapaliwanag ni Ruyima Garma patungkol nga dito sa kanyang sa kanyang reward money system na yan. Ganyan po sila kababoy. So anyway, mga minamahal, yun po. At least naipaliwanag ko sa inyo. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.